Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maniningil na si Moira sa lahat ng kalaban niya. Ano kaya ang unang hakbang na gagawin ni Moira? Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil sa kulungan, kausap nga ni Moira ang attorney na may hawak ng kaso niya. Binalita nga sa kanya na bumaba na ang desisyon ng korte laban nga sa kanya. Kaya naman, kabang-kaba nga si Moira dahil malalaman niya na ang desisyon ng korte. Sinabi ni Moira na wag na nga siyang pakabahin ng attorney at sabihin na kung ano ang hatol sa kanya. Kaya naman sinabi ng attorney na pinayagan na si Moira na makapag-bail para nga sa pansamantalang kalayaan dahil sa matibay na testigo nito na si Dax. Tuwan-tuwa naman si Moira sa nabalitaan niya. Kaya napasigaw na lang siya na makakalaya na ako. I'm freaking free. Tuwang-tuwa nga itong si Moira. Sa kwarto naman ni Lynette sa Apex, nakabantay si RJ. Habang nakabantay nga siya, ay kinakausap niya itong si Lynette. At binalita niya na finally, ay nagrant na nga ng korte ang matagal niya na hinihintay na divorce nitong nila ni Moira. Sinabi ni RJ na sana kapag naging maayos na ang lahat at nagising na nga itong si Lynette, ay payagan siya muli na pumasok sa buhay nila ni Annalyn. Sa parking lot naman, hinaharas ni Dax si Zoe. At ito namang si Zoe ay hindi makapalag kay Dax dahil nga ang kapalit ng plano nilang mag-ina ay ito. Habang hinaharas ni Dax si Zoe, ay tila parang nagugustuhan na ni Zoe ang ginagawa sa kanya ni Dax. Kaya naman, sinasamantala at sinusulit ito ni Dax ang bawat sandali. Naabutan ni Annalyn si Dax na hinaharas nga si Zoe. Kaya naman, agad-agad niya nilapitan ito at pinagsabihan niya si Dax. Nagalit nga itong si Annalyn. Nagkunwari naman na nagalit din si Zoe kay Dax. Nagbabala si Dax sa kanilang dalawa na paano yan, doktora? Kita na lang tayo sa korte kapag gumugulong na ang kaso laban sa nanay mo. Kay Doc Carlos. Tila nagpapahiwatig na nga itong si Dax na malapit niya na ngang sabihin at kayang-kaya niya sabihin ang katotohanan sa lahat, na inutusan lang siya at pinagplanuhan lang nila lahat ng statements nila. Kaya naman, takang-taka si Annalyn sa pagkadulas ng pananalita ni Dax at tila may pinapahiwatig nga daw itong si Dax. Bigla na nga umalis itong si Dax habang bilin ang mga sinabi niya. Ang mga babala niya nga dito kay Zoe kapag hindi ito sumunod sa kanya. Pinalita naman ni Annalyn sa tatay niyang si RJ na nahuli niya si Dax na hinaharas nga itong si Zoe sa parking lot. Kaya naman agad niya daw itong pinagalitan. Pero ang pinagtataka nga ni Annalyn kung bakit nga bigla na lang parang may pinapahiwatig si Dax na dapat malaman ng lahat. Kaya naman nagsabi si RJ kay Annalyn na humanda sa akin yan si Dax kapag nakita ko yan. Kapag hindi pa din nga niya tinantanan si Zoe dahil hindi bagay ang kapatid mo sa mga kriminal. Sumang-ayon naman itong si Annalyn. Nang biglang dumating nga itong si Giselle at nakisali sa usapan nila RJ at Annalyn. Sinabi ni Giselle na pinag-uusapan niyo ba ang star witness natin na si Carlos ang tinuturo sa halip na si Moira? Sumagot naman si Annalyn na opo, si Dax po. Hinaharas po kasi si Zoe doon sa panliligaw niya. Agad naman sumagot si Giselle na baka sinisingil na ni Dax si Zoe for doing the favor ng mag-inang Zoe at Moira. Kaya naman napag-isip-isip ni Annalyn na baka tama nga ang sinasabi ni Giselle. Dahil hindi naman siya gaganunin ni Dax kung wala nga itong ginawang pabor. Sa kulungan naman, excited na nga si Moira na makalabas ng kulungan at makauwi na nga ng bahay nila. Pinagkalat niya sa mga kakosa niya na lalaya na siya. Pero may kumontra nga sa kanya at sinabi sa kanya na alam mo Moira, sa ugali mong yan, babalik ka din sa kulungan.
Sumang-ayon naman ang iba na nasa kulungan sa sinabi nito. Kaya naman natameme na lang itong si Moira. Dahil di niya na kailangan makipagtalo sa mga ito dahil lalabas na nga siya. Samantalang, nag-uusap naman ang magkapatid na si Giselle at RJ tungkol kay Moira. Dahil nga nalaman na nila na pinayagan na nga si Moira na mag-bail at pansamantalang makalaya. Habang wala pa nga ding hatol ang korte. Sinabi ni Giselle kay RJ na that Moira is the true enemy. At huwag siyang maniwala sa sinasabi ni Dax na si Carlos talaga ang mastermind. Dahil malakas daw talaga ang kutob niya na may kakaiba at dinidiin lang nila si Carlos porkit nagtatago nga ito at may kasong kinakaharap. Kaya naman, napaisip ng malalim si RJ sa sinabi ni Giselle. Dahil posible nga daw na gawin iyon ni Moira dahil alam niya na hindi makakaapila itong si Carlos dahil nagtatago nga ito sa mga pulis. Sa kulungan naman ulit, nag-i-imagine nga itong si Moira. Pangiti-ngiti nga siya sa isang tabi dahil sa pagbabalik niya sa labas. Naisip niya nga itong si RJ at ang iba pang ang paghihigantihan nila. Naisip nila ang plano nila nitong si Eric na maghiganti sa pamilya Tanyag. At hindi nga siya makakapayag na hindi siya makaganti sa mga ito. Dahil miss na nga daw niya ang mga ito. Miss na daw niya na guluhin ang buhay. Lalo pa nga ngayon na may kakampi na siya. Ito ngang si Eric kahit na nga umalis na ito papuntang USA. Nag-isip nga si Moira ng mga plano niya kung sakaling makalabas na nga siya ng kulungan. Iniisip niya kung ano ang unang hakbang na gagawin niya para makapagiganti sa pamilya Tanyag. Dahil pinahirapan nga daw siya sa kulungan. Iniisip din ni Moira kung paano siya maghihiganti sa pamilya Tanyag at kung paano niya nga sasakyan pa itong si Dax para sakaling magkortihan na nga ulit ay titistigo pa rin ito laban sa kanya o laban dito kay Carlos na siyang magdidiin nga dito kay Carlos. Dahil na-excite na nga itong si Moira na makalabas ng kulungan dahil hirap na nga siya. At dito nga ay pagkalabas niya ay papahirapan niya nga rin daw ang mga taong dahilan kung bakit siya nakulong. Matutuloy kaya ang paglaya ni Moira? Tuluyan kayang bumigay si Zoe kay Dax ngayong hawak na nga siya sa leeg nito? Ano kaya ang magiging susunod na hakbang nitong si Moira kung sakaling makalaya na siya? Guguluhin kaya niya agad ang pamilya Tanyag? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!